Aklat ng mga Gawa, chapter 5, verse 42. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Tayong lahat ay manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy ninyong ipinagkakaloob sa amin upang kami ay maging simbahan ninyo na nagliligtas, matagumpay at nagbabahagi ng inyong salita, ang mensahe ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, na sa patuloy na papuri at pagsamba namin sa inyo ay tanggapin nyo ang aming pagsamba, ang pagsamba ng Emmanuel Philippine Church, nang sa gayon, Panginoon, ito din ay maging kalakasan ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na sa patuloy naming pakikinig ng inyong salita, ay maging matagumpay din kami na mapanghawakan ng inyong salita, nang sa gayon ay patuloy din namin mapaglabanan ang aming mga sarili, ang mundong ito maging ang mga gawa ng Diablo. Dalangin namin, Panginoon, na alisin ninyo ang lahat ng mga unbelief namin, sapagkat ang inyong salita ang siyang patuloy na nagbibigay ng kalakasan, kagalingan at gayon, Panginoon, kalakasan upang kami ay makapagpatuloy na ma-enjoy namin ang identity bilang mga anak ninyo. Pagpalain niyo ang bawat isa, ito pong lahat ay inyo namin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Ang titulo po ng mensahe natin sa umagang ito ay ang mensahe na ibinahagi na sa atin ng ating head pastor. The church that saves, o ang simbahan na nagliligtas. Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa isang simbahan? Alalahanin mo, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nung ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan, ikaw ay ginawang anak ng Diyos. Ikaw ay ginawang anak ng Diyos, ginawang templo ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu Santo ay nananahan sa iyo. Muli paalalahanan to ang bawat isa. Na sa patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos, kahit ilang beses mong basahin ang Biblia, from cover to cover, at muli mong babasahin, hindi nagbabago ang nakasulat sa Biblia. Hindi nagbabago ang mensahe ng Diyos. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation. Kaya hindi tayo maghahanap ng ibang mensahe bukod kay Jesucristo. Kaya bawat isa sa atin, bagamat ito ay paulit-ulit na, sapagkat kahit paulit-ulitin mo ang salita ng Diyos, still, ganon pa rin ang nakasulat sa Biblia. Ang Diyos ay nagtatag ng kanyang simbahan sa pundasyong Kristo ang ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Ano nga ba ang layunin ng Diyos kung bakit niya itinatag ang simbahan? Look at your field. Tingnan mo ang nakapaligid sa iyo at ang mundo ngayon, our community, yung komunidad na mayroon tayo ngayon, they are celebrating their created idols. Ang mundo, ang komunidad na ginagalawan mo ngayon, simula pa kagabi, they are celebrating their idols na nilikha ng kanilang mga kamay, nililok ng kamay ng tao without knowing that the wrath of God was in them. Na ang puot, ang galit ng Diyos ay nasa kanila. Kaya nga, ikaw dapat ay maging simbahan ng Diyos. Ang Emmanuel Philippine Church ay maging simbahan ng Diyos na nagliligtas. Ngunit bago ka magkaroon ng katagumpayan sa pagliligtas ng ibang tao, you must be a child of God that is triumphant. Ikaw dapat ay maging anak ng Diyos na matagumpay.
matagumpay sa kung paano mo isinabubuhay ang salitang paulit-ulit mo nang naririnig. Ang simbahan, ang Emmanuel Philippine Church, ay dapat magkaroon ng pagkakaisa. Ang simbahan na ito, ang bawat isa sa atin, deacons and deaconess, leaders of this church, even remnants, ay dapat magkaroon ng pagkakaisa in glorifying God. Dapat tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa pagsamba at papuri sa Diyos regardless of your attitude, regardless of your situation in life. Anuman ang iyong nakaugalian, anuman ang iyong nakasanayan, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, anuman ang kasakitan na kinakaharap mo ngayon, the church must be always united in glorifying God, sapagkat yan ang tanging layunin ng Diyos kung bakit niya itinatag ang simbahan. How to glorify God. Paano nga ba mapapapurihan at sambahin ang Diyos? Yun ang malaking tanong sa bawat isa sa atin. Paano nga ba natin papupurihan ang Diyos? Tayo ba ay pupunta sa simbahan? Tayo ba ay magsisimba? Tayo ba ay mananalangin? We glorify God. We can glorify God in fulfilling His will. Mapapapurihan natin ang Diyos sa pamagitan ng pagtupad ng kalooban ng Diyos, hindi dahil sa pagiging mabuting tao mo. Because that is not gospel. Sa paano natin mapapapurihan ang Diyos? To fulfill His will. At ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos is to save life. Magkaroon ng pagliligtas, kaligtasan ng lahat ng tao. Sapagkat ang Kristo, naririnig ba ng bawat isa? Ang Kristo na pinadala ng Diyos ay hindi naparito para ayusin ang masama mong ugali. Ang Kristo ay hindi naparito para gawin kang mabait. Ang Kristo ay hindi naparito para lamang magkaroon tayo ng pakikipag-isa sa pamagitan ng pagkakaroon natin, pagkakaayos natin, pag-a-adjust ng iyong ugali. But Christ came here, died on the cross, and was resurrected para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ang tanging layunin ng Diyos kung bakit siya namatay. Kung bakit kanya iniligtas mula sa kapangyarihan ng Diablo. Remnants, huwag niyong hayaan na magsaway ako dito sa harapan. Alalahanin mo, si Pablo, nung siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, ito ang pinakamahirap na parte ng buhay niya. Nung simula nang siya ay naging apostol ni Kristo, ito ang simula ng kahirapan ng kanyang buhay. Kaya nga sinasabi niya, sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, dito niya natutunan o dito niya naranasan na siya ay magutom, magkasakit, itakwil. At lahat ng kahirapan sa buhay ay nararanasan niya. And yet, alalahanin mo, nung ikaw ay tumanggap kay Jesucristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, you expect the comfort of life. Nag-e-expect ka na maaayos ang lahat ng problema mo sa buhay. Nag-e-expect ka na hindi ka na magugutom. Nag-e-expect ka that everyone will love you. Ngunit alalahanin mo, itinuro ni Jesucristo na sa pagsunod mo kay Jesucristo, everyone, the world will hate you the most because of your faith in Jesus Christ. Ito ang katotohanan ng buhay. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, if you expect na wala ka ng problema, kung kailan pa naman ako tumanggap kay Jesucristo, saka pa ako dumanas ng ganitong problema.
Kung kailan pa naman ako tumanggap kay Hesus Kristo, halos araw-araw nagkakasakit ang mga anak ko. Kung kailan pa naman ako tumanggap kay Hesus Kristo, ang dami ko ng utang. Ito yung ine-expect ng mga anak ng Diyos na lahat ng problema nila solve, alalahanin mo. Si Pablo, nung siya ay sumunod, nangaral ng salita ng Diyos, lahat ng hirap, kahit pa sa kanyang pagkakakulong, nagutom siya. Naranasan niya, kahit na ang pagkasira ng barko sa gitna ng laot, dahil lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ang naging buhay ni Apostol Pablo. And yet, anong sabi ni Apostol Pablo? Sa unang Corinto, chapter 15, verse 10, if you check, anong sinasabi niya? His life is still in God's grace. Ang buhay niya ay patuloy na nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. I am what I am. Kung ano ako ngayon, iyon ay nasa kagandahang loob ng Diyos. He even confessed Philippians chapter 4, verse 13. Anong sabi niya? I can do all things through Him who gives me strength. Ito ang confession ni Apostol Pablo. Kahit na sa gitna ng hirap. Kaya nga, ang buhay ng mga anak ng Diyos, ang buhay ng simbahan ng Diyos, you must always inside the grace of God. Na anuman ang iyong kinakaharap, kasakitan man yan, problema man yan, even death, you must enter the grace of God. Regardless of your situation, you must be successful in worship. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu Santo sa kung sino man ang sumampalataya sa kanya upang ikaw ay maging matagumpay. Upang ikaw ay maging matagumpay na anak ng Diyos. Sapagkat God knows fully your situation. God knows your limitation. Alam ng Diyos ang kapangyarihan ng Diablo, ang takbo ng mundong ito, kaya nga ibinibigay niya sa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo upang ikaw ay maging matagumpay na anak ng Diyos na naninirahan sa mundong ito na pinaghaharian ng Diablo. Anong sabi ng Diyos? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Acts chapter 1, verse 8. Na ikaw ay tatanggap ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng banal na Espiritu Santo. Ano ang kapangyarihan na yun? Kapangyarihan, unang-una, na maunawaan mo ang salita ng Diyos na paulit-ulit nang ipinapahayag sa atin. Even the titles, paulit-ulit. Even the scriptures, paulit-ulit. Even the content, paulit-ulit. Sa kabila ng paulit-ulit na ito, marami pa rin sa atin ang walang kalakasan. And you are too proud to say in front of God, paulit-ulit, Lord. Ang Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Basahin mo ulit ng ibaba that in the beginning, God created the heavens and the earth. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. Pag binasa mo ulit, nag-iiba ba ang John 3:16? Still, for God so loved the world. Kaya nga, sa pakikinig ng salita ng Diyos, magkaroon ka ng kalakasan na maunawaan ang walang humpay, paulit-ulit na mensahe na inihahayag ng Diyos sa harap pulpitong ito. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, ikaw dapat ay maging simbahan, templo ng Diyos, na matagumpay na nagliligtas. Ano ang misyon na ibinigay sa atin ng Diyos? Ang misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos is to save.
Hindi ka manatiling bata sa pananampalataya. You grow, you mature. Kaya nga ang salita ng Diyos, it must be imprinted sa iyong buhay. Ang salita ng Diyos, Krista, ay dapat na ma-imprint, maitatak mo sa iyong buhay. Nang sa gayon, ikaw ay lumago, tumatak sa iyong pananampalataya at ito ay maging nature mo. Sapagkat nung ikaw ay isilang, you have the sinful nature. Wala kang gospelized nature. Sapagkat ito ang kalikasan ng tao. Ano ang kalikasan ng tao? Kasalanan. And what is sin? Ano nga ba? Ang kasalanan. Kasalanan is living under the dominion of Satan. Pamumuhay sa ilalim ng kapamahalaan ni Satanas. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay dapat na maging matagumpay sa pagsamba sa Diyos. It is your first duty. It is your first responsibility as a disciple of Christ bilang mga anak ng Diyos. Ikaw ay dapat na maging matagumpay sa pagsamba sa Diyos. Your mission as a child of God is not just to eat and drink and die. Ang misyon mo bilang mga anak ng Diyos ay hindi lamang uminom, kumain at mamatay. Your mission is to become triumphant, maging matagumpay na simbahan na nagliligtas ng mga tao na minsan, yun man din ang naging buhay mo. Kaya nga, para tayo ay maging matagumpay na simbahan ng Diyos na naglililigtas, ay dapat maitatak natin sa buhay natin ang 5 bagay na ito. Kung naalala nyo, we have the 5 only. Itatak mo sa iyong pananampalataya, sa iyong buhay, ang 5 bagay na ito. First, only Bible. Tanging Biblia. Ano nga ba ang Bible? Ang Bible, it is the Word of God. Ito, ang salita ng Diyos, ang tipan ng Diyos. Kaya nga, sa Juan chapter 1, verse 1, ito ang sinasabi. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. That the Bible is the Word of God, and that Word of God is God Himself. Na ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Ito dapat ang ma-imprint sa buhay ng bawat isa. Na ang salita ng Diyos, na siyang Diyos mismo, ang siyang lumalang ng langit at ng lupa, Genesis chapter 1, verse 1. Na ang Diyos, ang salita ng Diyos, ay siyang lumalang ng langit at ng lupa. Kaya nga sinasabi ng Diyos sa Luke 11:28. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Lucas chapter 11, verse 28. Aking babasahin, ito ang sinasabi. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpapala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Anong sinasabi ng Diyos? Higit na pinagpala ang mga taong o ang mga nakikinig sa salita ng Diyos. Higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi lamang natatapos sa pakikinig, ngunit tumutupad nito. Tumutupad nito. Hindi lamang na sinabi ng Diyos na ikaw dapat ay sumamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan ng may piling araw lamang. Hindi optional ang pagsamba sa Diyos. Hindi ito nababase sa iyong sitwasyon sa buhay. Worshiping God is not based on your situation in life. Na kapag may sakit ka, oops, hindi muna ako sasamba sa Diyos. Kasi may sakit ako, hindi ako makabangon. Look at Sir Roger.
Alam lahat ang kanyang sitwasyon, and yet, siya ay nananatiling matagumpay sa pagsamba sa Diyos, regardless of his situation. Ito ang first mission mo. Ikaw ay dapat sumamba sa Diyos. Make worship your priority in life. Ito ang dapat na priority mo. Na kapag, oops, may trabaho, hindi mo na ako magsasamba sa Diyos. Tinatamad ako, hindi ako sasamba sa Diyos. Hindi maganda ang pakiramdam ko kay ganito, hindi ako sasamba sa Diyos. Even in your lowest point of life, kahit pa mayroon kang pagdududa, kahit pa sa iyong unbelief na siyang nature mo, worship God. Kahit pa may sakit ka, you worship God. At yan ang dapat na maitatak mo sa iyong mga anak. Na kahit nasa gitna ng kasakitan, kahirapan, you worship God. Ikaw ay dapat sumamba sa Diyos. Yan din ang makikita mo sa Revelation chapter 1 o sa Aklat ng Pahayag chapter 1 verse 3 na pinagpala ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at inilalagay ito sa kanilang puso't damdamin. Ito ang dapat na matutunan, malaman ng bawat isa. Kaya nga, sa Juan chapter 20 verse 21, the Word of God, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nirecord. Ito ay isinulat for you to believe, upang ikaw ay maniwala, upang ikaw ay sumampalataya at magkaroon ng kaligtasan. And what is salvation? Salvation is receiving the life you lost. Ang kaligtasan ay pagtanggap ng buhay na nawala sa iyo. Ito ay pagtanggap ng buhay na nawala sa iyo. Salvation is receiving the life that was lost. Kaya nga, ang mga nakatanggap ng buhay, nakatanggap ng kaligtasan, they should live worshiping God. Sila ay dapat na mamuhay na sumasamba sa Diyos. And it is, ano ba ang worship? What is worship? Worship is giving your life to God. Ibinibigay mo, inilalaan mo ang iyong buhay sa Diyos at hindi sa mundong ito. That is worship. Na siyang dapat na maging buhay ng mga anak ng Diyos na nakatanggap ng kaligtasan mula sa salita ng Diyos na siyang Diyos mismo. Pangalawa, what is our second only? Ano ba ang pangalawang bagay na dapat na maitatak mo sa iyong sarili? Second, only Christ. Tanging si Kristo. Una, only Bible, only the Word of God. Pangalawa, only Christ, because Christ is the essence of the Word of God. Ito ang pinakakatas, pinakakonklusyon, pinakabuod ng salita ng Diyos. Alalahanin mo, Christ is the only method for man's salvation. Ito lamang ang tanging kaparaanan ng Diyos sa pagbibigay niya sa iyo ng kaligtasan. Ang kaligtasan, ang tipan ng Diyos, ang salita ng Diyos, pakinggan mong maigi. Ang kaligtasan, ang salita ng Diyos, is not about do's and don'ts. Ang kaligtasan na ibigay sa iyo ng Diyos ay hindi ito tungkol sa bawal itong gawin at ito lang ang pwedeng gawin. Bawal kumain ng ganito, ito lang ang pwedeng kainin. Bawal ganito at ito lang dapat mong gawin. Ito yung mga customs, traditions, kultura na nakasanayan ng tao na kailanman hindi itinuro ng Diyos. Alalahanin mo, salvation, gospel, the Word of God, Christ is not about do's and don'ts, but it is life Himself. It's about life and death. Hindi yan do's and don'ts.
na siyang nakaugalian na turo ng tao. The Bible clearly reveals to us, ang Biblia ang siyang patuloy na nagpapahayag sa atin na tanging si Jesucristo lamang ang tanging daan mo patungo sa kaligtasan. Bakit nga ba si Jesucristo lang? Pwede naman tayong maging mabait na lang. Kaya nga iniisip ng mga tao, pag mabait yan, heaven yan, langit yan. Ngunit hindi ito ang itinuturo sa'yo ng Diyos. Na kapag sinabing luklukan ka ng sama ng ugali, impyerno ka. Hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Na kapag sinabi na mabuting tao ka, langit ka, hindi yan ang itinuro ng Diyos. Kasi kung titignan natin, kahit si Abraham, si Sarah, si Jacob, si Isaac, kahit pa si Apostol Pablo, lahat ng yan ay mayroong sinful nature. Makasalanan man din. Kaya nga ang kaligtasan, hindi yan nakabase sa kung gaano ka kabuti. It is not your work. Hindi mo yan gawa. Hindi ka naging anak ng Diyos dahil sa kagagawan mo. John chapter 1, verse 14. Hindi ka naging anak ng Diyos dahil sa kalikasan mo o ginusto mo. Ngunit ang pagiging anak ng Diyos ay naaayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ito ang katotohanan na hindi nakasanayan ng lahat. Sapagkat nakasanayan ng lahat ang pang-relihiyosong katuruan na dapat maging mabait ka para mapalapit ka sa Diyos. Dapat maging anak ka ng Diyos para mapalapit ka sa Diyos. At paano ka magiging anak ng Diyos? Sa pamagitan ni Jesucristo na siyang nagligtas sa iyo mula sa kamay ng Diablo. Who is Christ? Sino ba ang Kristo? Ang Kristo ay ipinahayag na ng Diyos noon pa man, Genesis 3:15, na ang binhi ng babae ang siyang dudurog ng ulo ng ahas. Yan ang unang pangako ng Diyos sa darating ng Kristo. At ito ay muli niyang ipinahayag sa Exodus chapter 12, verse 13, na ang tagapagligtas ay dapat na mamatay, magbubo, mag-alay ng kanyang sariling dugo bilang katuparan sa batas na ang kasalanan o ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na ito man din ay inulit na naman ng Diyos, Isaiah 7:14, na ang dalaga ay maglilihi, manganganak ng isang babae at ito'y tatawaging Emmanuel. At ano ang Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Sapagkat nung ang tao ay nagkasala, nilisan ng Diyos ang tao sapagkat ang tao ay namatay. Ngunit muli, pinangako ng Diyos na makakasama mo ulit ang Diyos sa pamagitan ng ang dalaga ay manganganak ng isang lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Mateo chapter 16, verse 16, isinakatuparan ng Diyos ng si Jesus ang siyang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang Kristo, and it is the eternal blessing. Ito ang eternal blessing na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano ang eternal blessing? It is the salvation given by God. It's not about your nakaugalian. Hindi ito yung nakaugalian mo. That is not eternal blessing. Even ang turo ng mga tao, it's not eternal blessing. What is eternal blessing? It is Christ na dapat magkaroon ang bawat isa sa atin. Pangatlo, natatandaan ba yung una? Una, only Bible. Pangalawa, only Christ. Pangatlo, only grace. Pangatlo, tanging biyaya ng Diyos. Ito ang dapat na maitatak natin. That even salvation na natanggap mo, ito ay biyaya ng Diyos. And without grace, no one can receive salvation. Kung walang biyaya ng Diyos, walang pagpapadala ng Kristo. Kung walang biyaya ng Diyos, hindi magkakatawang tao ang Diyos para lang sa iyo. Hindi mamamatay ang Diyos para lang sa kasalanan ng tao.
Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak na matay at muling nabuhay. He even gave you the Holy Spirit upang ikaw ay magkaroon ng kalakasan sapagkat kahit na ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan, you still have your limitation. Limitasyon na hindi mo kayang pagtagumpayan kahit pa ang pagsamba sa Diyos. Kaya nga, binibigyan ka niya ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat bawat kilos mo, bawat galaw mo, bawat salita, bawat ibot, ay mayroong unbelief ang tao. Kaya nga, ang kalakasan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ay ang kalakasang ikaw ay mamuhay sa loob ng biyaya ng Diyos. Ito ang dapat na maitatak natin sa bawat isa sa atin. Nalalahanin mo ang mga Israelita nung sila ay naging alipin ng bansang Ehipto. Sa biyaya ng Diyos, sila ay pinalaya ng Diyos. Nung sila ay nakalabas ang bansang Ehipto, nung sila ay nasa ilang, nasa wilderness, still God's grace was with them sa pamagitan ng pillar of clouds and pillar of fire. Ang Diyos ay patuloy na kasama nila. Kaya nga, ito din, ang ibinibigay ng Diyos sa atin, ikaw ay pinalaya niya mula sa pagkaalipin ng diablo, at kung ikaw ay nakalabas mula sa pagkaalipin ng diablo, ang Diyos ay kasama mo sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. At ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kapag sinabing biyaya, hindi mo yan binili. Kapag sinabing biyaya, hindi yan pinagpapalit mo dahil mabuting tao ka, dahil matalino ka. Ngunit ang biyaya ng Diyos, pag sinabing biyaya, ito ay bigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kagandahang loob ng Diyos. Pang-apat. Natatandaan ba? Una, only Bible. Pangalawa, only Christ. Pangatlo, only grace. Pang-apat, only faith. Tanging pananampalataya. Sa Hebreo chapter 11 verse 6, ito ang sinasabi ng Diyos. Without faith, no one can please God. Kung walang pananampalataya, hindi din natin mapiplease ang Diyos. Muli, basahin natin ang Hebreo chapter 11 verse 6. Ito ang sinasabi. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Walang kinalulugdan ang Diyos kung walang pananampalataya. Kaya nga kahit si Abraham, bagamat sa kanyang katandaan, siya man din ay kinalugdan ng Diyos. Bagamat si Sarah, sa kanyang pag-aalinlangan sa Diyos, kinalugdan man din siya ng Diyos dahil sa pananampalataya niya. Kahit si Jacob na manluloko, kung binasa niya ang Biblia kung paano namuhay si Jacob, marami siyang taong niloko. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, siya ay kinalugdan ng Diyos. Alalahanin mo si Apostol Pablo na maraming pinatay na mananampalataya ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay kinalugdan ng Diyos. Na si David na mangangalunya, siya man din ay kinalugdan ng Diyos. Tinawag pa siyang aman after God's own heart. Hindi dahil siya ay hari, o hindi dahil siya ay matalino, ngunit siya ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi yan dahil sa kabutihan mo, hindi yan dahil sa iyong mabubuting gawa, ngunit iyan ay dahil sa pananampalataya na mayroon ang bawat isa. Kaya nga, faith comes from hearing. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Roma chapter 10, verse 17. Ulitin ko, ang pananampalataya
ay nagsisimula sa pakikinig. Ngunit, buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Marcos. Mark chapter 4, verse 15. Kung ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig, sinasabi ng aklat ng Marcos chapter 4, verse 15. Ito ang sinasabi. At ang mga binhi na maglalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Roma chapter 10 verse 17, sinasabi na ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Lahat tayo nakikinig. Ngunit, huwag niyong kalilimutan, sa Mark chapter 4 verse 15 ay inihahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin kung ano ang ginagawa ni Satanas. Ano ang ginagawa ni Satanas? Ang mga binhi na maglalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pagkarinig ng salita ng Diyos, pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at iniaalis ang salitang inihahasik sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, dahil ang Diablo, pagkatapos mong makapakinig, iniaalis na sa iyo kahit pa ang titulo ng mensaheng tinanggap mo ngayong umaga. That's why you take notes. Dapat ikaw ay magsulat. Mag-take note ka ng salita ng Diyos. Isulat mo ang salita ng Diyos. Ilan lang ba sa atin dito ang nagtitake mo? Lalahanin mo. Kung mamaya mo pa iisipin kung ano yung narinig mo, alalahanin mo pa mamaya, mas mabilis kumilos ang Diablo sa'yo. Kaya nga habang nakikinig ka, magsulat ka, turuan mo ang iyong mga anak to take notes. Sapagkat ito yung ginagawa ni Satanas. Pagkatapos maihasik ang salita ng Diyos sa mga taong nakikinig, agad itong iniaalis ni Satanas. Nung nandun kami sa Ortigas, may bahagi ko lang. Kapag si Pastor siya ay nagsasermon o nagbabahagi ng salita ng Diyos, walang taong nakatingin lang sa kanya. Lahat nakatungo. Bakit? Lahat nagsusunod. Hindi lang nakatingin kay Pastor siya. Sa panahon na makita niya kami na nakatingin, call out ka. Bakit? Kasi hindi ka nasusunod. Bakit? Bakit ganun kahigpit? Kasi dapat na maunawaan ng bawat isa bago ka pa lumabas. So bago pa matapos ang mensaheng ito, tinanggal na ni Satanas ang salita ng Diyos na narinig mo. Kahit pa ang titulo ng mensahe na yan, tatanggalin niya ng Diablo upang ikaw ay hindi maging matagumpay na anak ng Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, ang pakikinig ng salita ng Diyos must be your habit. Even to our remnants, turuan nyo ng inyong mga anak ay maging habit nila ang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi lamang paglalaro sa labas at sa loob ng simbahan. Sapagkat, kung sasabihin lang natin sa mga anak natin, dahil bata pa kayo, okay lang na maglaro, turuan nyo din ang inyong mga anak na makinig ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay maging nature din nila. Maging kalakasan ng mga kabataan natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Don't just try to eat and drink and die. Huwag lamang kayong mamuhay ng kumain, matulog, uminom, tapos mamatay na. Hindi ka na ng buhay. Tinawag ka ng Diyos para ikaw ay maging matagumpay sa iyong buhay bilang mga anak ng Diyos. That even worship ang mga anak ng Diyos, ang mga sumasampalataya ng Diyos, araw-araw. Kaya nga sa aklat ng mga gawa, baka hanapin nyo na ang aklat ng mga gawa, chapter 5, verse 42. Itong sinasabi,
at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay. Walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo, araw-araw sa atin. Sunday, tapos Wednesday, tapos Friday, reklamo ka pa. Araw-araw lang tayo nasa church. Yun yung buhay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Yun ang buhay ng mga anak ng Diyos. You must be successful in worship. Na pagdating ng hapon ng linggo, ang hirap nang bumalik sa simbahan. Because that is not your nature. Kaya nga sinasabi ng Diyos, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya karamihan sa mga anak ng Diyos, still pinangungunahan ng kawalang pananampalatayang buhay dahil hindi kayang maging matagumpay sa worship. Ang bawat isa sa atin ay dapat na maging matagumpay sa pagsamba sa Diyos. Regardless of your work, regardless of your situation, regardless ng kasakitan na mayroon ka, dapat ikaw ay maging matagumpay sa pagsamba sa Diyos. Gusto natin ang pagpapala ng Diyos. Gusto natin ng blessing from God. Everyone wants it. Tama ba? Lahat gusto ng blessing ng salita ng pagpapala ng Diyos. Kasagutan sa panalangin. John chapter 15 verse 7. Anong sinasabi ng Diyos? Sa 1 chapter 15 verse 7, kung mananatili kayo sa Diyos at mananatili sa inyo ang salita ng Diyos. Ito ang binibigay sa atin ng Diyos. Kung mananatili ka sa Diyos, hilingin mo ang iyong ibigin at ito ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Ngunit sa pagsamba sa Diyos, araw-araw na lang sa church, lagi na lang sa church. This is your life. Pag ikaw ba tinawag ng Diyos sa kaharian ng Diyos, sabihin mo ba, araw-araw na lang ako nasa langit? Ganun ba ang buhay mo? Ganun ba ang buhay? Kapag may worship, lagi na lang ako nasa church. Paulit-ulit, di ba? May Sunday na nga, maghapon, may Wednesday pa, may Friday pa. Pag tinawag ka ng Diyos sa langit, makakapagreklamo ka pa ba? Araw-araw na lang ako nasa langitan. Hindi na ito maganda, hindi na ba ito healthy? Pagsimba sa pagpunta sa simbahan, hindi na ba ito healthy? Kinukuha na ng church yung oras ko Lalahanin mo. Ito ang layunin ng Diyos kung bakit Kanya nilikha. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang magtrabaho sa mundong ito. Kasi kahit pa magtrabaho o hindi, ito ang katotohanan ng buhay. Magtrabaho ka o hindi, wala kang naman pera. Ito na lang ang dapat na maging matagumpay tayo. Maging matagumpay ka sa pagsamba sa Diyos, sa layunin na ibinigay sa iyo ng Diyos. Overcome your environment. Kinakailangan pagtagumpayan mo ang iyong kapaligiran, ang iyong sitwasyon. Listen. Makinig. Sumamba sa Diyos at maging matagumpay. Pang-lima. At tandaan pa ba? Baka ninakaw na ng Satanas. Una, konti na lang nakakatanda. Ninakaw na agad ng diablo. Only Bible, kasi meron kayong kodigo. Only Bible, pangalawa. Only Christ, pangatlo. Only grace, pangapat. Only faith, panglima. Only God's glory. Tanging ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga nakatanggap ng salita ng Diyos, ang siyang tunay na makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Sila lamang ang makakapagbigay ng tunay na kapurihan ng Diyos. Sapagkat ang papuri sa Diyos lamang yan ibinibigay. At ang mga anak ng Diyos na mayroong banal na Espiritu Santo ang tanging makakapagbigay lamang ng kapurihan sa Diyos. Ngunit, ang pagbibigay ng kapurihan sa Diyos ang pinakamahirap gawin. Ang pagbibigay ng kapurihan sa Diyos, it is the hardest part of your life. Kaya nga, ang hirap sumamba sa Diyos. Because
we tend to glorify yourself. Ang pagkakaalam ko, ito ang dapat. Ang pagkakaalam ko, hindi naman dapat araw-araw nasa church. You tend to glorify yourself instead of glorifying God. Kaya nga sinasabi ng Diyos sa unang Korinto, chapter 10, verse 31. Kung na-take note nyo ang mga verses na nabanggit ko, check. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whatever you do, ano man ang iyong gawin, kumain, matulog, magtrabaho, magpuri sa Diyos, mag-aral, do it for the glory of God. Gawin mo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga, Roma chapter 14, verse 8. Basahin natin ang Roma chapter 14, verse 8. Na bilang mga anak ng Diyos, tinawag sa kaligtasan na ipinagalog ng Diyos sa atin. Roma chapter 14, verse 8. Kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. If you live for God. Kung ikaw naman din ay mamamatay, mamatay ka para sa Diyos. Hindi lang mamatay ka para sa mundong ito. Ibinigay mo na lahat ng kalakasan mo sa mundong ito, pagtatrabaho. Walang patay na pagtatrabaho. And yet, nagrereklamo pa pagdating ng pagsamba sa Diyos. If you live, we live for God. Ito ang buhay ng mga anak ng Diyos. But in case na ikaw ay tawagin ng Diyos, if you die for God. Ito dapat ang buhay ng bawat isa. Sabagat ito ang buhay ni Apostol Pablo nung siya ay tinawag ng Diyos bilang manghahasik ng salita ng Diyos. Kaya nga, whatever you have, if you have talent, remnants, if you have talent, kung mayroon kang katalinuhan, even your work, even your children, it is for God's glory. Kaya nga kahapon, sa pag-dedicate ng isang sanggol, ang pagkakaroon ng anak, it is God's glory. Kaya pag tinawag ang mga anak nyo sa simbahan because of remnant fellowship and worship, huwag mong pigilan ang anak mo because your children is for God's glory. Huwag mong pigilan yung mga anak mo na pumunta sa simbahan. Huwag mong pigilan ang mga anak mo na kapag may birthday, pupunta kayo sa birthday, huwag na muna sa church. Minsan lang naman. Ang lahat ng mayroon ka, it is for God. Lalahanin mo, yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. You have strength, may kalakasan ka, bigay mo sa Diyos. It is for God. Maging ang iyong kahinaan, yan ay para sa Diyos. Ang iyong kasakitan, yan ay para sa Diyos. Ang iyong katalinuhan, maging ang iyong trabaho, it is for God. Napakamasarili naman ang Diyos, lahat na sa Kanya. Lalahanin mo, nung patay ka, sa ilalim ka ng kapangyarihan ni Satanas, papunta kang impyerno, ibinigay ng Diyos ang buhay niya sa iyo. Kaya nga, we live for the glory of God, na ang buhay na iyan ay hindi sa iyo. Yan ay binili ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang mga non-believers, ganito ang buhay nila. I can do, and I will do whatever I want. Ito ang buhay ng mga hindi sumasampalatayan sa Diyos. Gagawin ko at kaya kong gawin ang mga gusto kong gawin. Ngunit ikaw, na tinubos ng Diyos, binili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, ang buhay na iyan, at ang buhay ng iyong anak, hindi yan sa iyo. Sa Diyos yan. Kaya nga, sinasabi ng Diyos, no one can boast, wala kang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos, sapagkat ang pagbili niya sa iyo ay ang pagiging tagapagmana mo rin ng kaharian ng Diyos. Reklamo ka pa. Ang pagtubos niya sa iyo, o kaya ang pagbibigay niya sa iyo ng kaligtasan. At ang pagbibigay niya sa iyo ng katiyakan ng katagumpayan.
Ito ang buhay na dapat na maitatak ng mga anak ng Diyos. Ang 5 bagay, only Bible, only Christ, only faith, only grace, only God's glory. Tayong lahat ay manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat sa kapahayagan ng inyong salita na kami ay dapat na mamuhay ayon sa layunin ng pagkakatawag ninyo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na ang inyong salita ay hindi lamang tanggapin ng bawat isa ng mga hilingang ninyo sa walang kabuluhan lamang, bagkos ang bawat isa na mga anak ninyo ay maging matagumpay na mapanghawakan ang salita ng Diyos. Ito pong lahat ay naman sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.